Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Lechon, capital of the Philippines, ang Laloma sa Quezon City na idineklara ng ASF free ng Quezon City Government. At 4 po sa mga tindahan dito ay nilift na yung kanilang temporary closure order. Ibig sabihin yan, pwede na silang mag-operate ulit. At isa po sa kanila, ang lechonan na ito, yun nga lang, hanggang ngayon po ay hindi pa sila makapagbalik operasyon dahil inaantay pa nila ang supply ng mga buhay na baboy na kanilang ililechon mula sa Quezon Province, Marinduque at sa Mindoro. Makakasama po natin ngayong umaga, may-ari ng lechonan na ito, Ginoong Ramon Ferreira, sir. Good morning po. Thank you for having us. Makikiabala po kami. Kumusta po yung naging impact sa inyo nitong temporary closure? Sa totoo lang ho, talagang disaster sa amin to. Siyempre may pinasasahod kami manggagawa at siyempre yung needs ng pamilya namin, hindi ba? Kaya nga yung community economic concern ay talagang nasira. Yung kinagagawian namin na almost 100 years ay nahinto. Kasi nagkaroon po kami ng ASF. We abide kasi talaga naman po hindi maganda yon. So, 15 days po ang disinfection. Dumaan po kami riyan. Talagang tindahan, stockyard, slaughterhouse. Ngayon, aprobado na po kami at kumpleto na rin po ang mga legal documents namin. The documentary requirements kumpleto na? Yes, kasi meron mga ibang lechonan, kulang. Kaya hindi na ano. Ngayon, 3 po kaming naaprubahan at nadagdagan pa. Parang may 4 na yata. So, nag-operate kami. Kaya lang ang supply namin nagaling ng Mindoro, Quezon Province at Marinduque. Ay hindi pa nakakarating kasi yan, iniipon nila within a week. Hindi naman ora-orada darating yung supply. Yes, yun po yun. Saka isa pa, dadaan pa sila sa ASF na check ng blood test. Sir, itong issue na to, obviously naka-apekto po sa negosyo ninyo. Baka may gusto ko yung iparating sa Quezon City Government tungkol po sa compliance sa mga rules. Totoo po siyempre, ang mahalaga po sa amin ay kumita kami itong December. Kasi 11 months po ay talagang kahit papano ay almost even lang kami. Dahil sa wala naman talagang okasyon. Ito yung inaabangan nyo po ang taon, Ang inaabangan natin ay yung Christmas season na to, hindi ba? Yung Christmas party. Diyan kami kumikita. Sa loob ng isang taon, ito lang talaga kami. Masasabi natin, jackpot na masasabi. Yung kita namin, pamasko namin, di ba? Sana ay makapag-operate kami. Kaya lang, meron pong bagong rules ang city government. Sa ginagawa namin ay hindi po talaga ito, hindi pa kami dumadaan sa sinasabi na NMIS standard. Yung complete set of stainless na mga equipments, yung slaughterhouse to. Yung slaughterhouse. Kasi saka ang baboy po namin mag-i-stay lang at least 24 hours sa stockyard namin. Within that day, lahat po ng darating sa amin ay kakatayan namin and then ilalagay po namin sa cold storage. Doon sa cold storage, maaaring maka-apekto rin ang quality kasi ang nakasanayan ng Laloma, katayan ang buhay na baboy upon order para lutuin and then i-deliver ng talagang quality. Ngayon, ito hong binabanggit yung mga rules na ito, posible hong maka-apekto sa presyo. Siguro sa presyo, hindi naman. Pero, siyempre, lows of demand and supply. Ayan, nabanggit nyo. Supply and demand. Pakibangito yung presyo. Magkano ba mga lechon ngayon para sa mga kapuso natin gusto bumili? Sa ngayon, dahil wala pa naman, pero within ilang days na lang, di ba? Sa ngayon pa, ang 6 to 7 kilos, kasi yan ang pinakamaliit na binibenta ng Laloma, 6 to 7 kilos sa luto, take note ha. Ibig sabihin, 15 to 19 kilos sa live weight. Ang benta namin at present ay 8,500. Lahat po kami. At ang susunod, yung 8,500, ang kasunod niya, 10,000. Yun naman. Yun ho yung current prices. Tataas pa ho ba? Yes, tataas. Pagdating ng December 1, yung sinabi kong 8,500 ay magiging 10,000 na yan. Ayan. Anyway, alam nyo naman, importante sa mga kapuso natin, may lechon sa hapag ngayon magpapasko. At least sumakto ho. Pinayagan na kayo mag-operate. Yes, pinayagan na kami mag-operate, magtinda, mag-market ng lechon namin. Sir Ramon, maraming salamat po. Nakausap po natin Ginoong Ramon Ferreira sa may-ari ng lechon na ito sa Laloma, Quezon City. Balik po tayo sa studio. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.